Joseph, totoo kaya akong gagaling dyan sa dahon-dahon na yan? Totoo kaya akong gagaling sa tubig na yan? Totoo kaya akong gagaling sa iniinom kong gamot kung marami siyang iniinom na gamot? Hindi ka pala nagiging tapat sa mga iniinom mo. Puro pag-aalinlangan. Paano mo nga kakamtan niyang puro-puro mo na yang gagaling kaya ako, gagaling ako? Dapat sabihin mo, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, gagaling ako. Buhay ba nga, Ama? Kaya, ilan na ang nagpatotoo sa pananampalataya ay gumaling sila. Nawa, isa ka rin sa magpatotoo sa pananampalataya mo'y gumaling ka rin. Buhay ba nga, Ma? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Alin po ang masarap pakinggan? Yung mga balitang dako kang ganito, 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 ganito. Diyos ko po Diyos ko po. Ay, ano ba kaya nangyayari na yan? Diyos ko po meron pala doon pinatay yung anak niya. Yung daw, asawa niya ay nasa abroad. Naku po ano kayang nangyari doon? Ano pang nangyari doon? Sasabihin mo pa, tatanong mo pa, demonyo. Tama po ba? Kung hindi ba naman pinasok ng masamang gagawin ba yon? Kaya, kayo po, matatanong ninyo ngayon ang sarili nyo. Kapag nasa mabuti ka kaya ang espiritu, magagalit ka tao. Po, parang wala kayong mga bibig. Magagalit po ba kayo? Matutuwa po ba kayo? Siyempre naman. Nasa mabuti kang espiritu, matutuwa ka. Ano pinatutuwa mo? Pinaaliw ka ng Diyos mo, pinasasaya ka ng Diyos mo, pinatitibay ka ng Diyos mo, pinalalakas ka ng Diyos mo, tinatanglawan ka ng Diyos mo, sinisidlan ka ng kaukulang pangunawa ng Diyos mo, at nararamdaman mo ang Diyos mo. Buhay ba nga, Ma? Sino ba talaga ang Diyos mo? Si pera o yung nagbibigay pera? Hindi pa rin po tama yun. Sapagkat kung ang nagbibigay ng pera mo yung nanay mo, baka siya dinidiyos mo. Yung kapatid mo, baka siya dinidiyos mo. Yung kaibigan mo, baka siya dinidiyos mo. At sinasabi mo, kaya ako ito ginagawa sa kanya kasi siya nagbibigay sa akin. Gawin mo yan nang dahil sa Ama, hindi dahil siya ang nagbibigay sa iyo. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya nga, pineapple juice ba ang Diyos mo? Naku, dahil sa pineapple bumaba ang aking presyon. Mabuti pa si pineapple na puri. Ngunit ang Diyos niyang nagpababa ng presyon niya, hindi niya naalala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, talagang buhay ang Diyos. Kapagkat kung hindi buhay ang Diyos, umuwi na kayo. Mga minamahal, naranasan niyo na po bang bumigat ang mga tuhod niyo? Po, naranasan niyo na po bang mabigat ang tuhod niyo? Pag umahakbang po kayo, anong nararamdaman niyo? Masarap po bang humakbang? Kapag mabigat ang tuhod niyo, masarap po bang humakbang? Po, hindi po. Parang pigil, ano? Pag po nararanasan ninyo yun, anong ginagawa nyo? Tama. Ihiga mo ba yon? Dahil hindi ka nahihiga. Dalawang klase po yan. Pag namimigat yung tuhod mo, maaaring napilay ka o kaya ay may diferensya yung tuhod mo. Parehas din, magbabata ka. Ano po?
Ngayon, sa pagbabata na yaon, sino yung dapat mong pagtiwalaan? Ay, salamat po. Parang masasabi na nga kayong matanda. Hindi na po ba kayo musmos sa kalooban ng Ama? Mapalad po kayo kung hindi na kayo musmos sa kanyang kalooban. E di nararamdaman nyo na po kalooban niya. Ayun. May nagtanong ano po ba kayong utang at kasalanan? Ang kasalanan yung ginawa ng tao. Subalit yung utang, yung pahiram na buhay, ano po? Pero oo nga, magbayad ka ng utang mo, ano inutang ko? Gasol. Subalit pag sinabi sa'yo ng bayaran mo utang mo, anong utang ko? Wala naman akong utang. Ang buhay mo kanino mo ba ibibigay ang buhay? Sana po. Pero dapat po hindi sana, kundi, ayun, napakagandang sagot niyan. Hindi sana, kundi gusto ko pong maibigay sa tunay na nagbigay. Sino po ba ang tunay na nagbigay? Puri mo talagang Ama. Salamat naman ay may matandang katulad mo. Dahil yung ibang matanda, pag tinanong mo, sino ba sinasamba mo? Ang Panginoon po. Sino ba yung Panginoon? Sino ba ka? Diyos ko, tinanong yung Panginoon niya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, nainip po ba kayo sapagkat ang gamutan pala ito hindi ko nakitang may nanggamot. Salamat naman at nasayahan ang puso nyo. Sapagkat kung wala mang lumapit na manggagamot sa inyo, tumutok ng stethoscope, pero may tumutok kanina. Paano? Sino po siya? Purihin ang Ama. Kilala mo si Ama. Sino kaya yung tumatawag na Panginoon ko, Panginoon ko? Sino kaya yung Panginoon niya? Kayo po ba sino Panginoon nyo? Purihin mo ang Ama. Sino pa ang nagbigay ng katotohanan? Purihin mo ang Ama. Sapagkat kung hindi ang Ama, walang Panginoon na tinatawag. Kung walang Panginoon, sino ang tatawag na mga anak? Sapagkat ang Ama ay tinuruan ng anak at ang anak ay nagturo sa mga anak. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan, taong aking mga minamahal, kayo ay magnilay. Alalaong baga, kung tumanda ka ngang walang pinagkatandaan, paano mo matututunan ang katotohanan kung ang inaalam mo lang ay kung paano mababago ang takbo ng buhay? Sino ba magpapabago ng buhay? Ang kasipagan? Gaano ka man kasipag, kung hindi loloobin ng Ama na mababago ang takbo ng buhay mo, sayang ang sipag mo sa bawat maghapon. Lalo't higit kung ikaw sa kasipagan mo'y nagkasakit, anong silbi ng sipag mo? Kaya wala kang dapat alalahanin at tukdin, kundi ang Ama mo. Sumunod ka sa kalooban niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam. Nek karamaniyahanam. Nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay?
Masaya nga po bang buhay? Salamat naman. Oo, mahal na kapatid. Maraming salamat. Salamat at naparito ka. Parehas kayo. Pare-parehas kayo. Batid ko. Kaya nga, kung paano kayo nag-aaral, may nadagdagan ba sa inyo? May nakagalak ba sa puso nyo? Purihin nyo ang Ama, sapagkat tuwirang kung sasambitin, anin ang buhay kung walang magiging kabuluhan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, kamtin nyo kagalakan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan pa man, mataong kanyang minamahal. Halin na kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa inyong kaisipan. Itala nyo na mainam amang buhay sa inyong katauhan. Naisin nyong kayo'y mabuksan, makaunawa sa kanyang kaukulan. Magdaman nyong siya ay buhay, sa puso nyo'y siya ang kaaliwan. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magmulay, magtanto na tuwiran, amay hindi namamatay. Buhay na buhay, buhay na buhay, hindi mapaparang sa sanlibutan. Ika'y aakayin sa tamang paraan, upang ika'y hindi kailanman madimlan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magmulay, magtanto na tuwiran, amay inyong pakinggan. Sa mga aral niyang mainam, sa puso nyo'y siya'y manahan. Huwag kalimutan, siya ay asahan, sa sandali at maging sangiglap man. Hindi siya nawawalay, sa buhay nyo'y naririyan. Hindi kayo iniiwan, kapiling nyo sa inyong buhay. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, kapiling nyo tinat, hindi mawawalay. Halina kayo, mga anak niya, namnamin nyo ang kanyang alay. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng kasiya at galak ang mga puso ng sayo'y tumanggap. Patuloy mong aliwin ang nagdadalamhati, mga nalulumbay at nasipayo. Ilagak mo sa kanila ang iyong kaaliwan. Ipadama mo sa kanila ang wagas mong pagmamahal. Ikintal mo sa isipan mabubuti mong aral. Doon sa kanilang buhay, huwag ka nang mawalay. Ang bawat anak mong sa'yo'y tumanggap, tuwirang makilala kang ganap, at ang sa'yo'y hindi pa makalapit, ni hindi kahanapin upang masumpungan. Huwag mo silang pagsasawaan, kundi bagkos pagbatahan, upang di masayang ang pagparito, pagbaba ng iyong Espiritu. Nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Ay buti ng Ama, anak ko. Sadya pong mabuti ang Panginoon. Nang dahil siya'y mabuti, lahat po ay umaasa. Kapag kumilala na sa Kanya, aasang siya'y buhay, mananalig na siya'y buhay. Subalit, lahat nga po ba ng umaasa at nananalig ay masaya ang nadarama? Nawa po, mapasaya kayo at mapaligaya ng inyong mga pag-asa at pananalig sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Sa pawang katotohanan lamang po, wala namang gustong nahihirapan ang buhay. Tama po ba? Wala namang may gustong nahihirapang huminga. Wala namang may gustong nasasaktan siya. Walang may gusto na mahirapan siya. Lahat ng mahirap, lahat ng sakit, lahat. Walang may gusto niyan. Subalit, kung minsan man at pinahihintulutan na maranasan, huwag namang manimdim ang sino man, kundi patuloy na manalig at asa, patuloy na sa Ama ay magtiwala ka. Sapagkat nga siya'y buhay na buhay at kailan may hindi mamamatay. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Iba't ibang uri ang panggagamot, iba't ibang uri ang pamamaraan ng panggagamot, iba't ibang uri ang nanggagamot, subalit ang isang tunay na manggagamot sa Diyos nagmula ang ginagawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pakatandaan ninyo, ang lahat ng manggagamot na tao sa lupa, nag-aral at hindi nag-aral, tanging Ama ang may kaloob para makapagpagaling at makabuhay. Sa makatwid, walang tunay na manggagamot at tunay na dakila sa lahat, maliban ang Diyos, amang walang kapantay. Sumayinyong paghahari, mula ulo hanggang talampakan, manut hanggang kaloob-looban ng inyong mga kalamnan, ang paghahari ng Amang walang kamatayan. Habang may buhay, habang may buhay, umasak ang anak niya. Kung ika'y may nararamdaman,
Huwag kang manimdim, tawagin mo siya at makikinig, madarama mong tuwiran ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang sayo'y pagmamahal. Halina, halina kayo, mga anak niya. Siya'y kay buti, walang kasing buti, kaya't ang nais niya makatulad lahat ang kanyang mga anak na tinatawag niya, mga tinatawag niya, mga inaaring anak niya. Halina, halina kayo, magnilay, magbulan, magtanto kayo sa bawat kaloob niya. Walang bagay na nasilayan at nakamtan ang sinumang anak niya sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng lupa bilang tao. Halina, halina kayo, mga iniibig ko, sadyang kay hirap maunawa ang lahat, ang sakiaran at kaukulan. Kung di kayo mabubuksan at kung hindi ninyo, kung hindi ninyo, kung hindi kayo tatanggap sa Espiritu ng Ama't Anak dito sa mundo, na di ninyo nakikita, ni hindi nyo mahawakan, malingkis, mahagkan man lamang, subalit kayong lahat, kayong lahat, kayong lahat ay pagbibigyan kung ano ang marapat sa inyong buhay. Nabatid ng Ama na makakabuti, kaya't kung tuwirang daman niyo siya, nakilala ng lubas, magbabata kayo, maghihintay, mag-aalala, buhay siya, natutugon sa inyo, magbibigay ng lahat ng sa inyo'y marapat bilang inyong tunay na magulang. Tandaan ninyo, mga minamahal, kung dumatal man sa inyo ang nakabirit ang wika ng taong salita ito, nakataas, pinagsigawan mo ang tinig, at mayroong magdaratal na ikay mabilaukan. Hindi kaya agawin ng Ama yaon upang hindi ka mahirapan? Subalit, kung kalooban niyang ikay masaktan, wala siyang gagawin, kundi ikay alalayan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Ay, buhay. Salamat sa Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku,
Napakasarap pong mabuhay, ano? Sabi nga po, kung minsan inaaral mo pagkatapos sa'yo naman. Madalas pong sabihin ng Espiritu, kayong matanda na, mag-iingat na kayo, sapagkat pag kayo ay napilay, mahirap nang manauli. Hindi na ibabalik. Kahit kayo ay operahan, mahirap na. Di po ba? Di katulad ng bata na malambot pa o at sariwa pa ang buto. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kung minsan hindi mo gusto, pinaintulot sa'yo, magagalit ka ba? Kung may kalooban kang, damang-dama mo siya, ano ang gagawin mo? Magtitiwala ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Hambing sa kasuotan, merong magandang terno-terno, no? Na malamig sa mata. Meron namang pag pinagterno, masakit sa mata. Tama po ba? O katulad ng suot niya, dilaw at asul. Liwanag at tagumpay. Magkasama, napakaganda talagang pagmasda ng mata. Malamig sa mata, ano po? Pag pinagsama mo yung pula at saka asol, maganda kayang tingnan. Pula at asol, magandang tingnan. Yan. Kaya, mga mahal, kumbaga sa pag-uugali, pag yung mabuti sinamahan mo ng masama, ay pangit ding pagmasdan, ano? Kaya halina po kayo. Wala namang taong mabuti, walang taong banal, walang taong hindi nagkamali. Subalit, pinapaging dapat ng Ama na magbago ang lahat ng mga anak niya sa pagiging marapat, pagiging ganap, pagiging totoo at tapat sa pamamagitan ng kanyang nasa inyo po ba siya? Huminga po kayo ng malalim. Naramdaman niyo po ba siya? Nadaman niyo po ba siya? Mabait po ba siya? Sumasama ba loob mo? Naku, talaga naman pong kumisan masasabi mo, Diyos ko, naglilingkod ako ba't ganito, no? Pero alam niyo po ba, napakahirap nga palang magreklamo sapagkat ang Diyos mo ang nakababatid ng lahat ng makakabuti at makakabuti sa buhay mo. Kaya po kayong lahat, ano po dapat gawin natin? Patuloy tayong manalig, umasa, magdalanginan, manalangin, at sa Kanya ay makipagtotoo. Sa Kanyang Espiritu, tayo'y tumanggap at siya'y manahan sa ating kalooban. Huwag sa ating nguso, huwag sa ating labi, sa ating puso. Magandang umaga po sa pahapon. Para po kayong natuklaw ng malungkot po ba kayo? Masaya po ba kayo? Dapat po ako yung malungkot di po ba? Tingnan nyo nga po. Napakabait talaga ng aso. Pero alam nyo po ba, sabi nga kaya may pinatupad para may pakitang ganap, ano? Totoo po ba yon? Kaya po pag kayo, pag sumakit ang ulo mo at sinabi sa'yo, gagaling yan, manalig ka, manalig ka, manalig ka. Kaya nga sinabi ko, gagaling ka. Aro, Diyos ko! Ilang litro bang langis ang nilagay mo dyan? Sa init na ng panahon na yan, huwag na kayong maglangis, mabango naman pala. Ayaw niyo pong nakaalsa. Kaya mo na wala mga alsa, ilang piraso na lang. Po. Nakakatuwa naman. Talagang dapat po sa inyo, kahit may edad na, nag-aayos kayo. Huwag niyong gawing pindangga yung sarili niyo, no?
Ay, tama po. Ano po? Oh, sabi nung ibang mga chismosa, katanda na rin ka, nakaayos na. Eh, ano naman? Balde kung naiinggit kay gumaya ka. Buhay ba nga ma? Tama po ba? Eh, yun ang masama sa tao eh. Matatanda na, nagchichismisan pa eh. Ano po? Hindi na nahiya doon. Iba naman eh, katanda na, nagsusot pa eh ka ng ganyan eh. Bakit? Ba't ba nagbubugnot ka eh? Gumaya ka kung gusto mo. Ano po? Nakakatuwa talaga ang tao. Pag nakita naman na, tingnan mo ayun matanda na, nagtitinda pa. Kaya magtinda rin siya kung gusto niya. Pero hindi na nga tama yun. Pag matanda na kayo, wag na kayo nagtitinda. Ba't po ba magtitinda pa kayo? Paano matanda na kayo, nagtitinda pa kayo? Pag namatay kayo, baka mamaya sa likop yung bakol. Buhay po ba ang Diyos? Lasapin nyo naman yung sarap ng buhay. Ano po? May nakausap nga po ako ba't ba ayaw mo pang tumigil na magtinda Aanin mo ba'y pera? Pinaghahandaan ko kayong mga apo ko naman. Noong ka ako'y mga anak, ngayon na may apo. Wala nang katapusan yan. Kailan po kayo titigil? Haba kang may buhay. Patay ka, hanggang habang may buhay, di ka na magagaanan. Ano po? Mali po yun. Sa totoo lang po, tama na lang yung ganyan. Yung pagka may edad na kayong ganyan, sapat na yung kumain ka 3 beses sa maghapon. At saka yung nagdadasal, dasal ng dasal, dasal ng dasal, huwag ka lang magiging chismosa. Buhay ba ang ma? Buhay ba ang ama? Buhay po ba ang ama? Tama po ba? Kasi po kaya ka nga nagdadasal gusto mo nang linisin ang iyong kaluluwa, tama ba? Tapos magiging chismosa ka, baliwala dinasal mo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya po, sa inyo po, naku yung katanda ko na ba namang ito? Sinabihan akong chismosa. Wala naman po akong tinuro sa inyo. At saka wala po akong sinasabihan kung sino po kayo. Ang sabi ko po, kapag matanda ka na, maging dasalin ka na lang, paladasal ka ng padalasal, baka naman kada dasal mo, mamaya chismosa ka. Tama po ba yon? Meron pa po akong nakikita Hindi naman umaalis ng bahay, ba't lahat ng chismis alam? Ba't kaya ganun yung mga tao? Ano yun, ang lakas ng radar? Diba? Bakit kaya? May wifi siya. Nasa kanya kaya mayroon siyang Skype, may Facebook, may Viber pa. Naku, kawawa naman yung ganun, Alam niyo po, pag matanda na kayo, dapat di na kayo nakikialam sa chismis ng iba. Alamin niyo na lamang yung buhay ninyo. Katanda na wala naman palang, titingnan-tingnan mo, katahi-tahimik. Yung pala, alam niya lahat ng chismis sa mundong ire. Di balik ko yung balitang maganda Ang problema chismis ng kapwa niya inaalam. Buhay ba ang ama? Meron pa akong nakikita. Meron pa akong nakikita. Karami mo naman palang nakikita Apo Kunching. Hindi si Apo Kunching. Sapagkat si Apo Kunching hindi chismosa rin katulad ng... Subalit marami akong nakikita. Meron pa. Pero, kapamintas. Karaming chit-chit sa kapwa. Yung bulok niya nung nakaraan ayaw naman niyang ilantad. Ang bulok ng kapwa niya naman ang hinahanap. Bakit kaya ganon? Alam mo, pag taong-tao kayo, talagang ganon ang ugali. Ngunit kapag kayo ay nasa liwanag, wala nang ganyan. Sapagkat ang masakit sa'yo, ay di mo gagawin sa kapwa mo. Buhay po ba ang ama? Tabi-tabi po. Baka hindi na po kayo magbalik, Pero nawa po'y bumalik kayo. May nakita pa ako. Nakasuot ng mga puti, terno. Mayroon pang tali, asol. Lourdes Palayo. Sabi, ano ba naman, Eka?
Eka? Ay, nalimutan ko. Ano nga eka kasunod? Ay, tapos na eka tayo. Nakalimang misteryo tayo, no? Sabi niya, uy, alam mo ba eka yung manugang ko? Naku po, Diyos ko po eka. Talaga eka, gusto ko nang umalis sa amin. Gusto ko na eka ang itaboy eh. Eh bakit ba eka? Ay naku po, Diyos ko, napakamot pa sa ulo. Diyos ko eka, kundi lang eka, inaalala ko. Yung apo ko eh, baka eka, binambo ko. May nakita pa ako. Marami ko nakikita. Ang dami nyo palang nakikita. Sabi niya, Apo Kunching, ang dami mo palang nakikita. Aba, hindi si Apo Kunching, namamasyal kaya yung nakay Apo Kunching. Kaya pag nagpunta ng palengke, ito nakita. Galing nagsimba. Sabi, eh may bumili. Sabi niya, tingnan ko nga po eka, ere. O sige eka, o ito dagdag ko ha, dagdag ko ito. Iniluto yung dagdag. Ba't kaya kasariwa naman binili ko? Ba't may maantot? Yung pala hindi nagdag, eh bulok! Buhay bang ama! Buhay bang ama! Nako, mga minamahal, pinatanaw pa ng utang na loob. Sa halip na yung masarapan lasa ng binili, nasama pa yung bulok, sumamalasa ng lahat. Eh ano dinagdag? Yung pala hilado na. Para mabili uli yun, eh palalabasing dagdag. Sabi ng ama, mga anak ko, kayong mga negosyante, kailan kayo magiging totoo sa akin? May nakita pa ako. Bumili ng sariwang sariwa kaya. Sariwang sariwa. Itinaas yung asang. Aba, eka, kinakalkal mo, eka, darating ko lang, eka, benamano, eka, hindi, eka, ang alam ko, eka, kapag namumula na, eka, yung mata, hindi na sariwa. Paano, eka, kung isdang pula yan? Sige, eka, sa asang ko na lang ititikwas. Abay, kung hindi ka, eka, bibili, huwag na. Aga-aga ko, eka, bubusitin mo yung taninda ko. Paano inaamoy nung bumibili? Parang, hindi na sariwa. Para lang wala ng problema. Sige na nga, eka, pabilin mo ako 1 kilo. Iniluto. Nako, nang maluto, kumakagat sa dila. Purihin ka, ama. Nagdasal pa yan. Buhay bang ama? Mang minamahal. Napakabuti ng ama, napakadakila niya. Tatanggapin ba yan? Hindi yan tatanggapin. Anong sasabihin? Galit pa sa totoo. Yan ang tao. Sa katotohanan nagagalit. Sa kasinungalingan tuwan-tuwa. Kapag nasa ama ka, nasa liwanag ka, nagdaramdam ang puso mo kapag may nakikita kang mali, ngunit hindi ka nagagalit. Gusto mo lamang silang maituwid. Makikinig ba? May nakita pa ako. Ay, wala na pala ako nakita, umuwi na kayo. Yan ang tao. Pag kwentong kutsero sa palagay nila, tuwang-tuwa sila. Ngunit pawang katotohanan sasambitin ko, yan ang nakikita ko, wika ng Espiritu. Kung totoo ka, anak ko, maging sa buhay mo'y gagawin mong totoo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran sa inyo, ang naging kaaliwan ng puso niyo. Subalit katotohanan ng sinambit ko, naway mapagnilayan itong mundo, makilala ang totoo, makapagbago ang tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang ama? Buhay po ba ang ama? Ay, may nakita pa pala ako. Ni-recycle. Inayos. Naku, ni-repaint. Sabi niya, Kueka, 50% discount. Kasi sale. Hindi, siyempre, gusto naman ng bumibili, napakalaking discount, ano? Pag uwi, pag upo, napaupo rin siya.
ba't eka, ganito yung binili ko? Sabi, binalik. Aba, eka, chinek namin yan sa'yo. Ginanya namin, eka, ginanya. Ba't hindi mo, eka, doon inupuan nang makita mo, eka, no ano? Ba, hindi. Sabi mo, eka, ibabalik. Iwanan mo, eka, at igagawin. Tinukpok-pok-pok. Binalik ulit. Ayan, eka, ginawa na namin. Siyempre, itatabi na yan dahil pan-display. Dumating ang bisita. May dumating na bisita. Umupo. Yung pala yung pina-repair niya. Nako, tumagiba. Nako, sabi ng ano, bago kaya bago. Bumalik. Mga mahal sa buhay, sabi ng tao. Subalit wika ng ama, mga mahal na anak ko, kung lahat ng gagawing totoo ay pakikipagtotohanan nga, mayroong bagang taong makakasasaktan at mananakit sa inyo. Wala. Kaya't kung nasa katotohanan ng tao, walang manluloko, walang niloloko. Kaya't kung nasa katotohanan ng tao, walang luluha, walang magpapaluha. Kung nasa katotohanan ng tao, walang sinungaling, walang hindi magsisinungaling. Aba, mali yun na po, Kunching. Wala nga sinungaling at walang lalabas na magiging kasinungalingan. Kaya mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't itinutuwid ng ama ang tama, ay magiging marapat sa lahat ng anak niya upang makita ang pawang totoo, siya ang landas ng buhay na dapat tumpak at marapat. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, ang may pagkilala na gising sa katotohanan siya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, ang daming istorya ng mundo, no? Kaya, kung may napahamak, sino nagpahamak? Tao, kapwa niya. Ngunit kailanman, ang ama, hindi kayo ipapahamak. Halina kayo, mga minamahal ko. Tayo na po.